Ang una kong may babahagi, sir, na enkwentro ay nung gumawa yung 6th Infantry Division ng Oplan Tag-Unos kasabay ng Oplan Ligwasan nung time na na-monitor si Hashim Salamat na nandun sa area ng Marsland. Year 2003 to rin? 2003, sir. 2003? Yes, sir. Sige nga, ikwento mo nga yung sitwasyon noon. Ano yung battlefield ng Ligwasan for the benefit ng mga tao na hindi nakapunta pa ng Ligwasan? Yes. Sir, yung Ligwasan, Ligwasan Mars, ito yung area ng Maguindanao na kung saan dito namumuhay yung mga native ng Maguindanaoan. Nandito rin yung mga sinasabi nating enemy of the state na nagtatago mula sa nung nawasak yung Camp Abubakar na pumunta lahat doon sa Marsland. Ang Marsland, sir, ay abot niya from Maguindanao hanggang North Cotabato. Yung Marsland na ito yung dinadaanan ng Rio Grande de Mindanao. So, nandyan lahat yung makikita mo dito sa Ligwasan Mars na ito, sir. Ano to, puro Marsland, puro wala kang makikitang matatas na punong kahoy, mga bakawan, na pwedeng pagtaguan ng mga masasamang elemento. So ito yung ano, sir, yung nung ikinasa yung Oplan Ligwasan, ito series ito ng operation, sir, ng 6th Infantry Division na kung saan nandun karamihan ang mga units ng 6ID. So bali ang kumpanya ko, sir, yung First Recon Company, ito yung taga-Araro na sinasabi natin, sir. Kami yung tinatawag nilang o binansagan nilang Pawas Ranger sa 6th Infantry Division o Boy Pawas, na kung saan ang kumpanya ko ay laging nag-ooperate doon sa area ng Ligwasan. So binabagtas namin yan lagi, sir, yung Ligwasan Mars, mula Cotabato papuntang Datopiang, mga ganyan, sir. So may time na ang operation is Oplan Ligwasan. Ang operation ng 6ID dito para lang makuha si Hashim Salamat. Ang tasking ko dito, sir, ang service namin na DRC o Recon Company ay through chopper, sir. Puro troop insertion yung trabaho ko, sir. Kasi wala talaga kayong hindi makapasok by land. Hindi makapasok by land, sir. Hindi ka pwedeng maglakad na nandun ka lang sa pampang ng o riverbank ng Rio Grande de Mindanao. So yung operation dyan, sir, is na ginamit sa Recon Company is troop insertion. Pag na-monitor na nandito si Hashim Salamat sa isang lugar, ini-insert na lang ako, sir. So, for how many series of troop insertion, hindi ko natumbok, sir, si Hashim Salamat. So, from... Paano ba yun? Gaano kahirap ba siya sundan-sundan doon dahil intelligence, hindi rin kayo makakuha ng solid na intelligence or... Yes, sir. Una, sir, sa part ng intelligence, may mga information na minsan late or siguro not on time. Kaya pag pumasok ako doon, sir, negative. So, ginamit ng 6ID lahat ng mga karamihan, lahat ng infantry battalions para i-zoning yung buong Marsland. And bilang division, pwede explain mo ba ano yung Division Recon Company o DRC? Bakit siya yung elite o siya yung... Yes, siya yung taga-araro ng isang division. Pwede explain mo lang kung... Thanks, sir. Sige, sir. Ang Recon Company kasi noon, sir, dalawa lang ang Recon Company ng 6th Infantry Division. Yung First Recon Company at Second Recon Company. So sila yung halos hinihiram ng mga infantry battalions pag may mga information sila na gusto nilang i-confirm o pa-strike, sir. So, yung una kong sir, yung una kong laging customer dyan ay yung 37IB. Ang 37IB kasi, sir, nandun siya sa loob ng SPMS box. Kung saan yung SPMS box, karamihan dyan ay Ligwasan Mars. So, pag may mga enkwentro sila, pag may operation sila, nire-request kagad nila yung Recon Company. And si SPMS box, di ba, yan yung infamous din.
counting explanation din for the beginners kung ano yung SPMS box. Ang SPMS box na yan, sir, ito yung isang tinatawag na nandyan yung crossing salvo, nandyan yung Pagatin, Mama Sapano, at Sharif Agwak. Ito yung tinatawag na SPMS box, sir. Pag nandun ka sa SPMS box, nandyan ka sa loob ng area ng Maguindanao. So gaano ka-dangerous? Kasi dyan nangyari ang SAP 44 eh. Gaano ka-dangerous yung para ma-appreciate nila kung ano yung playground mo noon, mas ma-appreciate nila kung explain natin na dyan nangyari yung SAP 44. Yes, sir. Ang Ligwasan Mars o ang SPMS box, hindi mo ma-predict kung ano ang makalaban mo dyan dahil karamihan dyan ay community. Nandyan yung iba't ibang grupo na tinatawag natin, yung grupo ng MILF before, nung una kong report dyan sa 6ID. After MILF, dumating din yung grupo ni Ombracato, yung BIFF, na ngayon ay siyang kinokonfront kasalukuyan ng 6ID at yung Duwaya Islamiyya. So yung... nandun ng Dawla Islamiyya noon? Yes, sir. May DI na noon, sir, na DI na? tinatawag. Bago, after ng BIF, sir. So bilang isang young lieutenant, bago tayo pumunta doon talaga sa encounter mo, bilang isang young lieutenant, napasabak ka talaga sa gitna na ng pinaka-the worst Yes, na sir. area ng isang tenyente, ano? Ang masasabi ko sa pagiging tiniente ko, very proudful, sir, dahil doon ko talaga nakikita yung buhay ngayon ng mga tenyente. Kasi sa ano ko ngayon, pag nakikita mo yung tenyente, ganun pala ako nung kabataan, sir. Yung mga operation namin doon, sir, pag na-monitor namin yung mga MILF ng Camp Omar na bumaba, si bababayan, sir, papunta na sa Salbo, ganyan, Gindulungan. Kaya na, sir, alam namin na nasa bahay-bahay na sila, sir. Kasi pag araw, hindi mo makikita yung mga bahay doon na may mga lalaki. Ano sabihin? Ibig sabihin, pag nadadaanan mo yung mga bahay doon, sir, puro babae lang yung manandun, sir, mga pamilya lang nila. Yung mga bahay doon, sir, pag alam mong walang lalaki, yung lalaki nasa bundok o nasa marsland. Dahil sila yung mga operating troops noon ng mga MILF. Kaya ang ginagawa namin, sir, pag na-monitor na namin noon, na-monitor na ng 37IB na bumaba, kre-request kagad yung 37IB ng TRC. So kami, sir, gabi, nag-ooperate pa rin kami, sir. Which is napaka-dangerous sa area. Napaka-dangerous, sir. Doon ko nasubukan yung mag-operate ka ng gabing-gabi. Kami, sir, yung umakyat sa mga bahay ng mga kapatid na Muslim doon, sir. Inakyat namin yung mga bahay dyan sa Crossing Salvo, pababa ng Gindulungan. Gabi namin inakyat, sir. Dahil gabi talaga nandun yung mga kalalakihan, sir. So, maabutan na lang namin, sir, mga baril nila. Nandun sila sa pamilya nila. Hindi na sila makapalag, sir, pag nandun yung pamilya nila. So, And kinukuha na lang namin sila, sir. without naming names din and without blaming kung ano man nangyari sa SAP, bakit ganun na lang katindi nung pumasok yung SAP doon sa Mama Sapano? Considering yung local knowledge mo doon, Yung Mama Sapano, sir, dati, nung ang kaaway ko dyan ay si Wahid Tandok, sir. Si Wahid Tandok kasi laging nagyayaya ng ano yan, sir, ng away. So, ang Mama Sapano, isang tahimik na lugar yan, sir, malayo sa mga komunidad. Kaya, pag nagyaya si Wahid Tandok, ang sinisit namin na lugar, doon tayo sa Mama Sapano. Ang Mama Sapano, sir, napaka na lugar, simpleng lugar. So, pwede kayo mag-gira doon, sir, kung gusto nyo. Na prostrate na lang ako, sir, nung nakita ko yung mga SAP. Doon sila nawalop, doon sila na nakita naman lang yung history ng SAP, sir. Eh, yung Mama Sapano talaga, sir, is hindi naman expected na na doon sila maiipit. Nagkataon lang na doon sila dinala.
Aha. Yes, sir. Doon sila dinala ng kalaban. Oo, sir. Doon sila dinala ng kalaban. Alam nila, sir, na konti lang yung ano, sir, madadamay. Hmm. Doon sila dinala, sir. Which is ikaw, natutunan mo na noon nung mga bata ka pa na ganyan na nalaman mo kaagad yung mga ganon na iniiwasan mo na yung mga ganon. Oo, sir. Sa banat. Pag nung kabataan, nung tinyente pa ako, sir, pag makita mo na yung mga MI na ganyan. Actually, si Wahid Tandok yan yung laging pinapahabol sa akin, sir. Mayroon pa yung time na nagyaya ng gera. Tapos kukunin ka niya sa Pintakasi move. Paano niya? Sample? Paano mo? So, ang Pintakasi move ni Wahid, sir, noon, kunyari, alam namin na may nag-backwit sa isang, sa area ng malapit sa Mama sa Pango. Alam na namin na nandun na sila, sir. Nandun na yung grupo niya. So, may time na namomonitor namin sila sa radio, yung walkie-talkie natin dati, sir, yung pinamomonitor natin sa movement nila. May time na alam namin na nandun na siya, sir. So, yung hamon niya na, punta kayo dito tayo mag-gera. O kami naman, sige, doon tayo magkita. Sumama sa Pango na yan. Hanggang yung time na, sir, kung alam niyang mama sa Pango yung gera, may magpapakita sa'yo, sir. Yun yung moves nila, yung Pintakasi. May magpapakita, kailangan habulin mo. So, hindi ko ginagawa yun, sir. Hindi namin binabasta hinahabol. Sabi ng mga pag may nagpakita, magsabi ka lang kagad. So, ang ginagawa namin, sir, binibigay ko lang yung location ko pag alam kong may nagpakita, sir. So, bigay ko yung location ko, projection kagad, sir. Kung anong degrees, ilang meters, papakanyon ko kagad, sir. Yun lang the best. Papakanyon ko kagad, sir. Hanggang sa galit na galit yung MI na yun, sir. Kasi sa atin na mga maro-maro, ako rin, ganyan din ang ko rin, di ba? Sabihin na natin tayo, mga maro-maro sa giyera ng mga commander. Ba't mo sugurin agad? Kanyon muna. Kanyonin ko muna. Kanyon ko muna, sir. So, same answer. So, pinapakanyon ko muna. Galit na galit siya, sir. Galit na galit. Yung marinig mo na lang doon sa radio, sa walkie-talkie natin noon, sir. Galit na siya. Sarap paglaruan pag gano'n di ba? Sir. Naging master tayo ng mga OB10 tsaka mga 105 na yan dahil sarap paglaruan pag yun ang gamit, di ba? Yes, sir. Kaya kami doon, sir, plano na doon na ako nasanay, sir, sa area ng Marsland. Doon na ako hinubog. Doon ko nakaaway yung mga iba't ibang elemento. Ang isa pang grupo namin hinahabol dyan dati, sir, yung grupo ng KFRG. Yung Kidnap for Ransom Group. Nakwento ni John Obarian. Ni Tahir Alonto. Yun naman, sir, yung grupo niya noon, sir. So, isa rin yan, sir, sa mga pinahabol-habol sa akin noon, sir. So, yung una mong bagbagan dyan na hindi mo makalimutan? Ang di ko makalimutan talaga, sir, yung unang gold cross ko dyan, sir, yung Upland Ligwasan at Upland Tagunos. So, for the benefit ng mga nanonood, yung gold cross sa amin ng mga galing sa gera, yan kasi yung resibo ng katapangan. Yung Triple M kasi, okay naman, pero kadalasan, gold cross yung standard talaga. So kung sinabing, una kong gold cross, truly proud ka na sa anak mo sabihin na ang gold cross, well-earned. Yes. Banat, how did you earn your first gold cross? So ito na yun, sir, yung Upland Ligwasan, Upland Tagunos. So ito yung series ng troop insertion, through chopper. Kinukuha na lang ako sa aking headquarters, sir. Pag ihatid ako sa operation area. Mga ganun, sir. So yung time na yun, sir, yung Upland Ligwasan na yun, nag-ooperate na yung ibang infantry battalions. So kukunin na lang ako, i-op ko na ako sa isang infantry battalion, sir. So nung na-monitor si Asim Salamat doon sa area ng Ligwasan Mars, ni-strikean ko yung, sir, pinistrike sa akin yung Simsiman, yung Paido Pulangi, kung saan na-monitor si, So, meron pa doon sa area ng Pikit. Hindi ko natumbok si, sir, si Asim Salamat. So, may isang, sorte, sabi sa akin, ito, from now on, opcon ka ulit kay 37IB. Sabi sa akin, sir. So, sige, sir. Habang nasa chopper ako, sir, binabasa na ako ng radio message. Na-opcon ako kay 37IB.
I relate. Yun yung I mga can hindi ko relate. makalimutan na ano, sir. Bilang isang lieutenant, ako pinagpapasapasahan sa mga infantry battalions. So, yun yung may time na binabasahan ako nasa chopper ako, sir. Ihatid ako sa isang operation. So, sabi sa akin ng isang piloto, sir, piloto ng Air Force, Bok, sabi niya, ganito, ito na yung pinaka-hot spot, sabi niya, sir. Parang mainit na daw sa kanila, sir. Parang, ito na ang pinaka-hot spot, sabi niya. I-insert kita, sabi niya, i-insert kita, pero ikatag-katag ko kayo. Sabi niya, sir, yung hindi daw niya ako iulog lahat ng tropa ko sa isang location. So sabi ko sa kanya, hindi sir, sabi ko, kung saan mo ako ibaba, doon mo lahat ibaba yung tropa ko, sir, sabi ko. Gusto ko grupo kami, gusto buo kami. Sige, sabi naman ng piloto, sir. So yan, sir. Ang pasalamat ko talaga, sir, nung insertion na yon, nabuo ko pa lahat ng tropa ko. Ilan ang tropa mo nun na Ang operating? dala-dala ko, sir, 3 platon, sir. Ang dala ko lagi sa, sa operation. Buti, so nasa 70, more or less. Ganyan, sir. Okay ka sir. pa. So, in-insert kami, sir. Ilang sorte din yun sa sinasabi niyang hotspot na yun. So, ang swerte ko talaga, sir, nabuo ko pa yung tropa ko bago kami binigyan ng volume of fire, sir. So, sandali Ilang chopper dala mo? 2, sir. So binalik. Balikan, sir. 2 chopper. Talagang wala ka ng surprise doon. Kumbaga, alam na nila na Alam na nandun nila, ka. sir. Kaya kung makikita mo yung result of encounter, sir, may mga RPG pa na hindi naiputok. Kaya swerte din nung chopper, sir, dahil hindi nila naiputok, sir. Matapang ang piloto dahil alam mong hot landing yun. Doon nga nasabi na, hotspot to book. Ayaw niyang, sir, eh. Doon lang ako ilaglag sa isang area. So, sige nga, detalye natin. So, load. Nauna sir. ka? Nauna ka sa Nauna first? ako, sir. Siyempre, kailangan. Company commander, sir. Sir. Kailangan Okay, load. Ako, sir. Para, yun yung, sir, yun yung pampalakas sa mga tropa natin, sir. Okay, dahan-dahan, boom, 2 chopper. 2 chopper, sir. Insert ka. Ilan karga ng isang chopper? Sir, 2 team. 2 team. Sige. Medyo, at least pagbagbag mo, pag land nyo, hindi kayo dehado na. Marami rin na yun. So, nabuo niya ako, sir. Then, nung mag-forward na ako, so, binigay na sa akin yung location daw ng monitor ng G3 natin, sir, sa 6ID. So, binagtas ko na, sir, yung Marsland. Yung Marsland na yan, sir, yung pag umapak ka, ang putik ay hanggang lagpas tuhod. So, ang ginagawa mo dyan, sir, pag naglalakad ka, bubunutin mo yung paa mo pag nandun ka sa putik. So, kung pinatakang ka kaagad doon ng kalaban din, Yun, sir. hindi ka makatakbo. Hindi ka makatakbo, sir. Para ka lang tilapia na nakikigera, sir. Doon ko nasubukan yung para kang isda na nakikigera, na walang makuberan, na nandun ka lang sa ibabaw ng water lily. Wala rin cover yun. Siyempre, Wala, sir. Wala ka yung... Hindi ka rin makatago. So, yun, sir. Doon ko rin naramdaman yung hindi ka rin makadapa dahil nakalubog yung paa mo sa putik. Yung first burst ng encounter namin, sir, dahil nga hinihintay na pala kami, sir. Talagang Pinaghandaan. Buti nga, sir, yung pasalamat ko, nabuo ko yung tropa ko, sir. So, yung welcome remarks sila sa inyo, binuo muna yung tropa nyo, sabay, boom, Sir. buga na. Buga na, sir. So, paano nagsimula? So, yun, sir, nung kumpleto na kami, sir, sabi ko, sige, let's move. Ito yung target. So, briefing muna ako, sir, na ganito. So, nasa hotspot area tayo. Kailangan ganito ang gawin natin. So, yung mga diskarte namin sa bilang recon company. Kasi yung recon company ko, sir, may dala-dala akong mga niyan, sir, sniper team. Mga early sniper teams yun. Bago pa noon. Mga bago pa noon, sir. Sir, may na rin ako, sir, naka-attach na mga sniper. So, yun, sir. Unang buga, yun yung hindi ko talaga akalain na hindi ka makakadapa, sir.
Yung tumbakod sa unang volume of fire nila, sir, yung binigyan na kami ng volume of fire, papunta na kami sa kanila, sir, eh. Hindi namin Paano alam. ba? Di ba, nakaano kayo? So, talagang marshland talaga. So, Yes, sir. nasaan sila? Nandun sa kabilang pangpang, may matutumbok kasi akong ilog, sir, na maliit. Ilog, yung daanan ng tubig. Pero kayang i-cross. Kayang i-cross, sir. Hindi ko pa na-cross, sir. Hindi ko pa na-cross yun. So, pa-cross ka pa lang. Cross pa lang, sir. Nasa kabila sila. Nasa kabila sila. So, Nakaposition yun sila, ang sir. welcome remarks nila sa'yo. Yes, sir. Okay, pang-movie to, ah. Oh, sir. Yun yung... Sige ba na? Tapos, Yun, unang volume of fire, sir. So, kami, dahil nga naka-skirmish, naka-ano kami, sir, itik-itik, pang-skirmish. Dahil nandun kami sa ilog, pag ganun. parang conventional ang banat to. Yes, sir. Biglang volume of fire, sir. Bigla na lang nagkaroon ng volume of fire. So, yung dapa ko dito, hindi ako nakadapa talaga, sir. Hindi ka makadapa na ganyan dahil nakalublob yung paa mo sa putik. Ang dapa ko, sir, pahiga. Pahiga. Tama. Pahiga yung dapa ko, sir. Yung unang volume of fire. Hindi ako makaano, sir. So, nakaganyan. Doon ko nakita talaga, sir. Makita mo yung... Buti na lang, siguro malapit sila. Ang RPG nila lumagpas sa amin, sir. Anong feeling ng ng halos nag-New Year sa ano mo? Yun yung hindi ko talaga ma-explain, sir, na nakita ko talaga yung item na usok, sir, na dumaan lang sa taas mo, sir. But ang pasalamat lang namin, pagbagsak ng RPG sa putik, hindi na rin siya pumuputok. Wala na yun. Nahuhold yata yung arming distance niya, Pero sir. yung bala, medyo gumagano-ganon. Oo, sir. Yung balat at yung RPG talagang nakita ko, sir, yung maitim na... So, yun. Paano diskarte mo? So, recover kami, sir. Recover. Kami, sir, may maneuver kami, sir, pero ang pinaset up ko, mga sniper team ko kagad, sir. Alam na nila yan, sir, pag ganun. Gagalaw na may sniper team, tapos yung team natin, sir. Yung mga... Pero nakita nyo agad yung posisyon ng kalaban. Saan nanggagaling yung putok nila? Yes, sir. Makikita mo na, sir. Pero hindi mo sila makita, sir. Naka-ano din sila, yung pinanggagalingan lang ng putok, sir. Tapos may mga patayo-tayo din sa kanila. Yun, sir, yung... Yun yung mga masarap kaaway noon, sir. 2000. Tayo-tayo, sarap ba rin Unang organize ko, unang pinaputok ko kagad, sir, M203, sir, eh. M203. Yung tatlong team ng M203. Gaano kalayo ba sila sa'yo? Ang kabilang pampang? Mga 25 meters yung luwang ng ilog, sir. O wala pang 25 meters, tapos sa kabila sila, sir. Talagang... Ang hindi ko alam, sir, bakit nila kami pinapabagsakan ng RPG. Nandun pala, sir, yung dalawang bangkang malalaki, sir, na i-extricate na sana nila. Ano yung laman nun? Ang laman nun, drums of black gunpowder. Yes, sir. Black gunpowder. Makikita mo yung mga black gunpowder doon, sir. Naka-styro yung lunchbox na, sir, na nasukat-sukat na. Nakapile doon, sir. Tapos black gunpowder na drum ng urukan. Nakasakong na potassium nitrate. Bala ng RPG, sir. Na kung napatakan yun ng RPG nila, so, ubos kami doon, sir. Oo, Ubos kami doon, sir. Kaswerte mo naman. Kasi, Sir. Buti walang pumasok, sir. So, tuloy ko yung gera namin, sir. Sige. Tuloy ko yung gera namin. Yun, sir. Ang gera niyan is 1 hour and 45 minutes. Hindi ko sila mapaano, sir. Kaya, hindi rin nagbigay sa akin ng ibang reinforcement o kanyon, sir, dahil alam nila nasa line of sight, sir, eh. Hindi ako binigyan, sir. So, continue. Nasa target line ka. Alam kong feeling nung gumaganong-ganon na sir. bawal talaga. Hindi nila binigay, sir. So, tuloy yung gera, sir. Tuloy hanggang sa makuha ko yung position nila, sir. So, ibig mo sabihin, krinos nyo talaga yung river? Yes, sir. Krinos namin yan, sir. Under fire yun? Nung sir, nung medyo nag-subside na, krinos ko na yan, sir. Pero, tapos yung iba, nag-move na ako papunta rito. Kaso nandito pala yung camp nila, sir.
nandito sa tabi namin. Nandito sa tabi namin pala yung paggawaan nila ng bomba. So yun yung isang pinakamalaking accomplishment ko, sir, na masasabi ko. Dahil nakuha ko yung war factory ng MILF. Doon ba ginagawa? So, Doon ginagawa, tapos i-distribute na lang sa mga kampo Doon nila? ginagawa, sir. Dahil makikita mo, ang pinagtataka ko lang, paano nila nailagay dyan yung mga naglalakihang bakal, mga tornohan, na mga RPG, sir, mga bakal na malalaki. Parang ganito, sir. Na ano? So, anong ginagawa doon? Lahat ng IED nila? Lahat ng IED nila nandun. So, ang mga na-recover mo doon, sir, may C4 at yung mga gunpowder na imported from Libya, made in Libya. Mga ganun, sir. Okay. Ang dami, sir. So, ang na-recover namin tubo doon, mga tubo ng RPG, 12, tapos may 60 mortar, ganun, sir. Di ba, kasi nung panahon namin, gumagawa na sila ng sarili na ng RPG, murag RPG. Oo, sir, yung Cotabato Made. Cotabato Made. Doon ginagawa, sir. Nasa akin yan, yung location na yun, sir. Kung ano. Ganun ba? Lahat na, yung uniforme ko noon, sir, dyan sa Marsland. Ano yan, sir, puno-puno ng Golf Charlie yan. Hindi ko, wala akong sinusulat sa ano, sir, nasa uniforme dahil yun lang. May uniforme nga ako, sir, na ano, puro Golf Charlie. So, location ng, location ko, location ng encounter, ganun, sir. Na-preserve ko pa nga yan, sir. Pero, hindi, buti umatras sila. Umatras sila, sir. Talaga sila, patras, sir, eh. May iniwan nila yung ang tindi ng laman nung sir, ang war tindi. factory nila, IED factory nila. Yes, sir. Doon ko napababa yung division commander, sir. Nung sinabi ko, sir, nakuha ko na. Sigurado ka, sir. Puntahan nyo rito. Kahit tingnan nyo rito, sabi ko, sir. Kasi matagal din na tinutumbok yung Sir, war matagal, factory sir. na yan. Alam nila, sir. Kaso, hindi nila alam kung nasaan. So, yun pala yun, sir. Yung huling encounter na yun. Grabe. At ang Sergeant, sir, at Human, na-monitor na nandun pala talaga si Hasim Salamat. So, kaya pala sila umatras, sir. In-extracate na nila si Hasim Salamat, sir. Kasi medyo mahina na siya noon. Mahina, tapos may sugat yung paa, tapos na-infect pa siya doon sa Marsland. Kaya, hindi ko alam kung totoo yung balita noon na namatay siya, na-extracate siya doon, sa malabang siya na monitor na namatay. Malabang na, sir. Pero anong feeling mo nung matapos yun? Medyo sa alas pang litulapid ng mga banat yun. Yung parang, hindi ka na makadapa. Higa ka na lang. Di wawasi-wasi yung bala na ganyan. Sabi sa akin ni General Singa, sir, sige, punta ko dyan. Bumaba si General Singa, sir. Kasama si Colonel Kaiton. Before, Colonel Kaiton, sir, siya ang Chief of Staff. So, nasubukan ni General Singa, sir, na lumundag sa chopper, doon sa ang alam namin medyo matigas na portion. Pag lundag niya, ang paa niya lubog pa rin hanggang dito, sir. Usang alaw ka, Mina, sabi sa akin, sir. Ano tong ginawa mo? Sabi sa akin, sir. Pero nung makita niya yung accomplishment, sir, na isang buong war factory. Tapos Gaano kalaki yun? Yung war factory? ang luwang, sir, kasi hindi mo din makita sa taas, sir, dahil nasa ilalim yung nasa ilalim ng bakawan. May mga kubo-kubo silang ganun, sir. Na kinampo na nila. Ano yung tagagawa po? May foreigner siguro doon na trainer sila. Hindi naman sila ganun kagaling pa nun. Oo, sir. Ang pinagtataka ko lang, yung mga turnuhan na bakal, sir, yung mga malalaki, parang machine shop na nandun. Mga genset na malalaki. Yung genset pa doon, sir, mabasa mo, compliments from. Yung pag ganun, sir, ba? Sabi ko, ganito ba talaga yung sabi ko. Sa murang edad ko nun, sir, as lieutenant, siyempre, mga idealistic pa tayo, napapaganon ka. Hanggang sa makarinig na lang tayo ng ibang kwento na ganun talaga. Sir, pero hindi naman siguro. Pero alam mo, yan yung mga formative experiences natin na masarap magtendende pag ganyan madaanan mo eh. Pero yun nga, katulad mo, may nasasabi ka na rin, may na-observe ka na hindi kailangan ma-observe na sa mga panahon na yon. Yet warrior na warrior. So, po, sir. sige lang, buga lang, parang ganun.
Kaya, So, yun ang una mong Gold Cross. oh, yun ang Gold Cross, sir. May body count ako, sir, pero isa lang nakuha ko, sir. Wiya mo, Ah. may casualty ka? Wala akong casualty nun, sir. Oh, swerte. Wala akong casualty. Ang casualty ko lang, sir, isa. Yung isang ranger ko, sir. Buti dito pa, sir, sa tainga. Bala. Bala, sir, napunit pa, sir. Ano? Napunit yung ano ng tainga niya. Swerte naman. Kasi sabi ko, mahal ka ng Diyos. Yun yung unang kong Gold Cross na, yun yung masasabi kong pinakamalaking accomplishment ng 6ID, ng 6th Infantry Division dahil yung lugar at yung mga equipment na nakuha na kaya niyang pumatay ng maraming tao, maraming sibilyan. Kasi nga, puro bomba, puro yung mga ginagawang IED at yung pamatay nila ng RPG, nandun lahat. So yan yung present ni Division Commander noon, ang nakarating hanggang Malacanang, yung mga na-recover doon na ang dami. So yun yung unang Gold Cross ko, sir. So actually yun, sir, nirecommend ako for DCS, pero Gold Cross lang daw. Sige na lang. Sige na. Okay na ako doon, sir. At